Morning! Magandang umaga mga kaibigan, mga kamare. Dito tayo ngayon sa Instant Podcast, Chewiwi Podcast! Hello! Ayan! Hello! So yun na, nagbe-breakfast kasi kami ngayon. Ang kinain namin, suman, galing sa Batangas. Sa Cuenca. Naggaling kami sa Cuenca kahapon. Naki-birthday, nakikain. Dadala pa natin dito. Sharon, syempre, hindi mawala ang Sharon. May suman. Okay. Kasi yung pinsan niya, suman ko laude. Ay! Congratulations kay Aubrey. Shout out. Oh, May diba? pa- May pa cum laude eh. Sana. Kaya shuman cum laude. Kaya may shuman kami ngayon. Ito, masarap to, seryoso. So, ito yung yung Ano ba tawag matamis-tamis dyan niya. ate? Oh, di niya alam. Hindi ko alam. Basta. Tamalis. Tamalis. Hindi ba ito parehas ng latik? Dapat pala binigyan natin si Doc Russell kahapon. Kaya kasi nasabi ko sa'yo kagabi. Sabi ko, kumakain ba siya niyan? Kasi ang dami ko rin yung binili. Ay, iniisip ko kasi tamales, yung isda na nakabalot. Tawilis yun! No, it's not. Yung isda na nakabalot sa Dulong. dahon. Sinaing Dulong. na isda. Hindi, iba yung dulong. Ay, yung mga dulong, yung mga isdang mali. Pinais. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Pinais. na isda. Pinais. Pero ang alam kong, anong tawag doon? Pinais. Anong tawag dito? Latik. Hindi, Hindi, isa. Tamalis. Tamales. Ang alam, Kaya naman, tamales, pinais, correct nyo kami. kamatis. Kasi ang alam kong tamales, yung isdang maliliit na nakarap sa dahon ng Tawilis saging. lang alam ko eh. Tawilis yung mismong isda na Oo, maliliit. tama. Yun. Pero pag binalot mo siya sa tamales yun. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. So, comment down below kung ano yung talagang totoong tawag. Asukal lang Oo. sabihin natin. Pero lang talaga. Tawiwi. Asukal na melted. Tapos itong coconut na Dried coconut. Oo. Super tamis. Kanina medyo Masarap. madami pa to eh. Ito na lang natira. Diba? Ayan, Filipino Filipino Delicacy. culture. Hindi. Naiisa na lang. Walang gustong kumain. Hindi, Last piece. kay kuya talaga yan eh. Kaya nga, di kasi kumain Okay ng na ayos. yun eh. Uwi ko pa yan. Last piece lagi eh. So, yun. Sobrang sarap. Pero, while eating, napag-usapan namin kung yung regarding with the relationship. Syempre, ang kasama ko mga single. So, ate tayo. Kailangan bigyan natin ng konting advice. Magkano? Wow, charot! Para hindi na kami single. Nag-advise na ako ngayon. Dati, yung sarili ko yung nagdadrama na, kailan kaya ako magkakaasawa. Dati pare-pares lang kami ng insights. Tsaka dati, inaano ko na yung sarili ko na, single na ako forever. Magta-travel na lang ako, ganun. Mag-work Tita na lang goals ako. na lang Oo. talaga. Yung titang mayaman. Yun ang maganda, di ba? Pero hindi, dumating yung asawa ko. Ang aking answered prayer. Share mo na yan. Share mo na yan. Hindi, akin lang yun, no? Paano? Pa-bless din kami. Konti na, no? Answered prayer ko. Siya ang answered prayer ko. Yun. Himas. So yun, hindi. Ang pinag-uusapan kasi natin, di ba? Yung parang, anong gagawin nyo kung you're into a relationship na may age gap? Oo, tama. Ay, uso kasi ngayon. Di ba the usual kasing age gap is lalaki ang older? Oo. Yan yung, yung common na tinatanggap ng society natin na lalaki ang older Tapos okay naman yung age ng babae. Oo, kasi 'di ba? Pero paano kung ikaw yung nasa situation na babae ang older, like 3 to 5 years old lang, 3 to 5. Is it acceptable? Tapos early in a relationship, syempre, happy si kuya, magyaya ng marriage. So, what do you think? Dapat bang, ganun. di ba, dapat bang ituloy o ano? Yun. What do you think? Siguro, depende rin kasi siguro kung ano yung edad mismo nung guy. Siguro kung nasa 20s pa siguro siya, medyo bata pa talaga. Para, for me kasi kung ako, nasa 20s naman ako,
Mm-mm. parang gusto ko din pa talaga is i-enjoy yung life na single or ang tawag doon na wala masyadong iniisip na tungkol sa bahay lang. Or Mm-mm. mga kailangan gawin sa family mo, mga papaaralin mong anak o kung ano man. Yun ang para sa akin. So kung ang feel ko din naman pag lalaki, medyo iba din yung mindset niyan. Mm-mm. Lalo na mas nagmamature talaga ang babae kaysa sa lalaki. Oo, that one. Kasi 'di ba, late talagang hindi. Ako kasi according to my Experience. experiences. Talagang maturity ng lalaki compared mo sa babae. So, sa tingin ko, really in a relationship pag ganun na 3 months pa lang or wala pang 1 year, tapos bata pa si kuya, older si ate, for me, it's too early to say or to have the marriage. Kasi, ang maturity ng lalaki, delayed. Minsan nga, kahit nga, ang tagal-tagal na, di ba? Kahit Nagkakaproblema taon-taon pa na, may yan. nagkakaproblema pa dahil hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Oo, tsaka medyo nasa stage pa siya na honeymoon stage, kumbaga. Kasi na-enjoy niya pa yung feeling na meron siyang Gaano ba girlfriend. katagal naglalast ang honeymoon stage? Feeling ko nasa 1 to 3 years eh. Hmm. Di ba nung tatay tayo 3 years? 3 years. Mga 5 years kami nag-honeymoon. Charot lang. Iba na wala tayo. Iba pala yun. Stage Iba lang. pala yun. Sorry. Stage lang. Yung ano. Hirap Ayun. naman eh. Mahirap kasi there's a lot of things to consider maturity of the guy. Hindi naman kailangang super stable ka na sa yung finances, pero much better kung stable ka. Kasi masarap din naman yung nag-work hard kayo together to have your dreams, 'di ba? Tsaka iba yung achievement nun. Pero kung kaya mo naman, kung you are able naman na to have the means, much better. Tapos if the guy is done now with all the barkada stage, kung kaya niya nang i-refuse yung barkada pag nagyaya, that's siguro for me is the marrying stage na. Ang weird siguro nun kapag kung yung babae din, ganun din yung mindset pa. Oo, mas magulo yun. Magulo yun. Mas magulo Pero yun. kung kung mas mature talaga yung babae, mas mahirap din. Oo. Kasi ang dami din dami ding kailangan, parang dami niyang kailangan Madaming demand. i-catch up dun sa babae. Kasi kunwari, kung ako sobrang mature ko, tapos gusto ko kunwari, oras niya talaga, quality time. Tapos mabarkada naman talaga si guy. Mahirap sila, ang away lang yun. Diba? Kung yung priorities nila magkaiba. Kunwari, itong priority niya, or sabihin na natin, may ibang ginagawa din yung babae. Kunwari, more on work siya, or more on ganito yung kailangan niyang i-achieve. Tapos yung isa, more on, eto lang, parang chill lang, ganun. Mag-aaway talaga sila. Ikaw ba? Parang tawa-tawa ka lang Kasi dinidemand ng yun ng babae. Demanding naman nature. Oo. Ang nature ng babae. Tato. Matawa ka ng tawa. Pag Tingin mo. feeling ko na-experience niya. Oo. Na-experience Ganun ka mo ba? Demanding ka? Oh. Kaya pala siya natatawa kasi demanding. Demanding. Paano Hindi. demanding ba? May kasi yun. Ewan ko, ako naniniwala ako na pag Sige, anong paniniwala mo? Sige. Naniniwala po ako sa kasabihan na. Hindi, kasi pag yung mahalaga ka talaga sa tao, gagawin mo talaga ng paraan, di ba? Oo. Hindi yung kung kailan ka lang available. Kung kailan lang yung ganun. Pero kasi it will take you your maturity to do that. Oo. Kasi you really cannot do that if you're not matured enough to address kung ano yung need ng partner mo, ng boyfriend mo or whoever, asawa mo.
Maturity. Paano naman kung ganyan? Tapos, ang dami din naman talaga niyang kailangan gawin. Kunyari, ikaw, meron kang inaalalang family mo. Or, kunyari, may business ka. Or, dami ka talagang ginagawa. Di ba? Di, kahit nasabi mo, kunyari, bibigyan mo ng oras. O kayo, ni kuya, di ba? Siyempre, minsan may mga times talaga na hindi talaga siya makakauwi ng maaga. Mga ganun. Pag gano'n naman kasi... Pero babawi naman sa ibang araw. Di ba? Hindi, dapat kasi, alam mo kung ano yung love language ng ng asawa, ng boyfriend mo, or ng partner mo na. Dapat alam mo, if she needs a quality time, hindi naman yun everyday kailangan mo ibigay. Kahit once, pero yung dapat yung attention mo nun sa kanya. So, maturity pa rin. Oh, pero meron akong meron akong experience dyan na OA sa quality time. Gusto ata araw-araw. Na parang wala ka na ibang gustong gawin. Bawal na gumalaw. Gusto ko dito na lang ako. Itali ko sarili ko sa'yo. Gusto mo. Ay, naku, may experience talaga akong gano'n. Hindi, pero that one, hindi pa yan matured. Kasi syempre, if you're matured na, you will allow each other to grow. Grabe Not separately, Kasi syempre, you will still return to the... I stand on my I stand on my ground. No, dito ka lang talit. Kabalto ko kayo. Mahirap, Hindi naman kasi, ewan ko, hindi ko rin alam eh. Parang kasi pag sa akin, pag nakikita ko na, parang nababaliwala ako, ganun. Hindi. Communicate. Di ba ang daming factor kasi to have a really good and lasting relationship. Alas na ako, babae ka, Communicate. Bio. Bye-bye. Yeah, communicate. Diba? Communicate. Nag-communicate na sila. So, yun. Nasaan nga ulit tayo? Hindi. Communicate kasi. Like, isa yun sa mga factors kung... Nga, walang... paano after na. Ang nangyari. After na palagi. ng breakup. Tsaka na gano'n na communication. Hindi. Halimbawa, At least tapos na daw. tagal din nawala. Tapos, yung pala may daming ginagawa. Ganun. Hindi. Dapat kasi ini-inform ka. Like, kunwari kasi asawa ko, like, kahit naman nung mag-boyfriend pa kami, sinasabi niya, may meeting kaming ganto, tapos ganto. Ito yung mga taong kasama ko. Tapos pag nandoon na siya, lagi siya nagsisend ng picture. Ganon kasi siya. Like, securing your partner kasi is the best naman to Ako guilty ako dyan eh. Hindi ako ma-update eh. Ako yung tipo ng tao na yung... Ganyan din ako. Ayoko din. Hindi talaga. Ewan ko, parang kunyari, hawak ko ng telepono ko. Hawak ko na. Tapos, alam ko na mag-update ako. Tapos bigla, kunyari, nakakalimutan mo. tatawagin ako. Tapos biglang may urgent ako kailangan gawin. Makakalimutan ko na. Siyempre, dire-diretso na yun eh. Dire-diretso na. Tapos ang ending nun, pag may naalala ko na, magte-text pala ako, doon lang ako sorry, hindi ako nakapag-text, mga ganun. Usually, ganun talaga ako. Kahit sakit ko talaga siya. Hindi kasi, number 1, maturity. Number 2, proper communication. Number 3 is trust. But for me, ang very important sa isang relationship is trust and respect. Totoo. Kasi if you respect your partner, if you respect your boyfriend or your girlfriend, you will not do anything bad. No. It will hurt your and trust for you. Kasi may hirap magbigay ng trust. But you really need to give. Kasi it's either mag-last ang relationship nyo or end it na. And you know naman, if you don't trust the people, Totoo. it will end. So, it's your choice naman eh. Ibig sabihin, pag ganun ba, ibig sabihin wala kang tiwala. Kaya ka ganun. Hindi naman. Siguro. Pero kasi Baka nag-overthink ko lang kasi. alam naman natin yung excessive at saka hindi. Like, asawa ko lagi siya nagsisend ng message. Kasama ko si ganito, magsisend ng picture, mag-video call pa nga eh. Tapos, kahit na ganito yung tsura kong dugyot-dugyot, ipapakita kong gano'n sa mga ka-work niya, ano ba yan, tatay? Hindi ba ako nag-hilamos? Mga ganong bagay ba? Na parang,
Tapos kasi ako hindi rin ako ma-update. Minsan nakalimutan ko, nandun na ako sa lugar, nag-enjoy na ako. Ay, nakalimutan ko pala yung message sa asawa ko. Ganun. So, may 360 na lang kami. Kaya alam niya kung ano, nasaan ako. Tapos, nagsasabi din ako na like, siya sinasabihan ko na, enjoy your time with your friends. Pag nasa friend ka, enjoy your time. Parang pag nasa akin ka naman, hindi ka maghahanap ng time for your friend. Oo, Diba? tama. Para pag nasa akin ka, sa akin ka lang. Oo, ganun. Kasi ganun ako demanding. Pag sa akin ka, akin ka. Oo. 'Di ba? Lagot. Ayoko na may kahati. Pero pag nandoon ka sa kanila, sige, take your time. Be with them. Kung i-enjoy mo yung time mo with your friends. Ganun din ako eh. Kaya Parang- minsan nga di ko hawak phone ko pag Oo, ano. para balance. Parang di ba? Ang Oo. weird naman kasi na ako niyan, pupunta kasi sa area, tapos hawak mo yung phone mo. Oo. Mga ganun. Bye-bye. Love you. Nga. Bye-bye. No, May yun. podcast. yun yung balancing. And kasi ma-develop mo din yan. Yung mga ganung factors. If you choose to love that person. Kasi if you don't naman kasi, kahit na anong gawin mo, it will not work out. Lalo na pag LDR. May kakilala ko ganyan, LDR. Ganyan din yung sitwasyon. Malayo yung age gap, tapos LDR. Dulo to dulo. North to south talaga. Okay. Mahirap. Hirap, diba? Kasi commitment talaga. Tapos, at saka kasi, hindi mo naman kailangan super tagal na time to be, Totoo, no? hindi. Pero may ibang kasi yung tao na parang hindi sila nakakontent na may binigyan ng oras na ganitong time. Hindi, wala pa yun sa maturity period. Like, siguro, may, delayed talaga, pero, Delay talaga. pero kasi dapat, yung partner mo is willing to understand you. It's always, it takes two time to tango. Totoo. Diba? Kasi kung hindi ka niya mahal, kahit mag-demand ka na mag-demand, hindi niya ibibigay yun. Kung hindi ka niya mahal at hindi ka niya gusto. And hindi ka niya pinili na to be with you. Pero yung, Binibigyan ka naman. oo, Nagtatry, no? tapos siguro kailangan talaga dalawa kayo. Communicate. Tsaka yung 3 months, mapapakasalan mo na. Dude! Mag-isip ka. Hindi mo pa nga nakikilala yung tao eh. Hindi mo alam kung gaano siya kalakas umutot. Diba? Like, O hindi kung ilang cups ng rice ang kaya niyang kainin. Oo, hindi mo alam kung pag nangungulangot siya, binibilog niya. O tapos binabato niya gano'n. Those are things na, alam mo yung grossy stuff. Oo. Like, kasi like ako, before, seryoso, nung pa ako, hindi ako umuutot. Pero nagkaasawa ako, umutot na ako. Nakakadiri, pero... Tapos sinasalo mo pa. Yung brother ko kasi ginagawa niya sa amin yan, umuutot. Kapag nabuboard na ako, ginagawa, sinasalo. Yan yung pa. Boom! Tatay, tingnan mo to. Jing! Oh, diba? Magic! Tapos wala lang sa inyo kasi. Oo, yung mga Alam mo na ganon. yung kaya pag narinig mong humilik, no? Or Yung- malikot sa Oh. kama. Yeah. That's us. We have our own corner sa bed. Pero, alam mo yun, yung kaya mo i-accept. And it will really, really takes time. Pero not that long. Like, kasi nasa maturity nga of your heart and your brain cells, Kasi like us, 1 year lang kami yung mag-boyfriend-girlfriend. Pero, pareho kasi kami ng goal sa buhay na we want to have a long relationship and we really want to get married and we want to have our own family. And yun. At saka kasi ako, sinagot ko siya, hindi ako in love sa kanya. No? Kaya nakakapag-decide pa ako nagiging rational pa ako. Hindi yung decision ko is out of my emotions. Like, I really love him, I want to be with him. It's not like that. Gano'n naman Like- talaga eh. Pag di kilig factor yung Oo. umiiral. Like, ako okay pa lang. Parang, nung sinagot ko kasi siya, hindi ako in love sa kanya. So,
Pag hindi nag-work yung relationship, okay lang. Ganun ako. Pero, kasi, pareho kami ng purpose. Pareho kami ng goal na we want to have our own family and we want this relationship to last. Kaya, yun. Kahit 1 year pa lang, after a year, nagpakasal na kami. Diyan siguro pumapasok yung sinasabi nila na love is a decision. Yes, it is a decision. It's Yung not, Kahit anong mangyari, Oo. dahil, kunyari, galit na galit ka na, pero nag-decide ka pa rin na I would stay in oh, this dapat. relationship. Lalo na pag married ka na. Kaya yun yung sinasabi ko na hindi dapat nagpapakasal ng May emotion oo. or happy. Yes. Parang kahit naman sa life pag sobrang Kahit masaya galit ka ka. pa, or sobrang galit ka, dapat di ka talaga nagde-decide. Oo. Dapat nandun ka sa rational ka Mm-mm. na nag-iisip. Ikaw nakapag-decide ka ba ng happy ka? Masaya siya. Galit ka? Parang lagi yata siya nag-decide mag happy siya. Masaya siya. Oo. Ano ko pag, hindi kasi, Impulsive, no? di ko naman siya, kilala ko naman yung sarili ko, hindi ko siya agad ganun nararamdaman. Kaya pag naramdaman ko, yun. So, pag kinurot ka namin, di mo masyadong mararamdaman. Di ba? Kasi nga, kasi nga, may ikaw mang baliwala before. So, pag nakuha yung attention ko, yun. Parang, Parang, stick, ano yan, tawag mo nun? Parang 1 month. Basta ganun may ganun yung tawag 1 month. 1 month, 1 Basta ganun, na pag nakita niya na yun talaga. Oo. Pag Parang mahirap na baliin kung saan lupa. Hindi, may gano'n naman talagang tao. May ganun nga. May ganun kasi tayo, no? Siyempre, may inner, but for me, majority of the people naman is like that. Like, kung sino yung first boyfriend mo or girlfriend mo, gusto mo, siya na yung future mo. Kasi hindi naman dapat talaga ang purpose natin of, teka. Okay. Ang purpose natin of having a relationship is looking for your future, di ba? Future husband, future wife. So, dapat ganun yung para hindi tayo mapaglaro sa relationship. Pero siya daw parang alam ko sa kanya parang may nahanap siyang feeling Kasi meron siyang mga ex, pero hindi daw niya alam yung feeling na hinahanap niya. Ano yun? Hindi ko alam. Parang Yun nga yung hindi niya ma-explain. Hindi ko nga ma-explain kasi sabi ko, tinanong ko, mahal mo. Mahal naman daw. Dude, I think ang hinahanap niyo yung security. Security. Security, pero Basta parang ganun daw Hindi, it's not really the security of the finances. It's not really like that. Security of, mahal ako nito. Paninindigan ako nito kahit mag-away kami. Yung ganun. Kasi alam mo, mararamdaman mo yun. Yun yung mararamdaman mo talaga na, ito na yung future ko. Yun yung hinahanap mo pag Yun ba yung hinahanap mo? Hindi, hanggang ngayon. So, yun ang hanapin natin, Hanapin diba? natin yun kung mahanap niya ba yun sa susunod. Abangan natin kung mahanap niya yun. So, yun lang naman. A piece of advice for me. Na syempre galing na rin sa mga relationship of kala mo dami, dude. hindi naman. Pero kasi Pero iba-ibang senaryo kasi yung sa'yo Oo. And I've been into a relationship na older ako. Yun. Dahil dyan maghahanap tayo ng older. Yeah. The maturity is really different. And then, kilalanin nyo muna bawat isa. Kasi ang marriage is a very serious commitment. And if you want to enter I'm not discouraging you kasi syempre, pag nagpakasal ka kasi you are blessed. As in, kahit na magkaroon kayo ng problem, malaking trial sa buhay, everything will go smoothly. Kasi you're in a married, blessed ka. Blessed kayo ng simbahan, ng kung anong religion nyo, pastor, whatever, you will be blessed. Mas magiging smooth ang nyo. And the blessing will be overflowing din. Kahit magkaroon kayo ng problema. Yun. Kesa, syempre, iba naman yung point of view nung kanya-kanyang point of view tayo. Pero, for me lang, for me kasi, marriage is important and
it's a serious commitment na dapat pareho kayong prepared to be in that situation. Kasi pag kinasal ka na, mahirap nang lumabas. Saka aswan kayo. No? Oo. At saka lagi mong iisipin na ang commitment mo, hindi lang sa partner mo, kundi sa Diyos. Yun yung ano doon. So, pag nandiyan ka na, wala nang labasan yun. Wala na atrasan. Wala na. Kahit na ano. Unrefundable ba? Oo. Kahit na gaano kahirap. Yung- Pagdasal mo lang pag nasa mahirap ng situation ka. Kahit gaano nakahirap yung walang atrasan na yan. Dapat wala nang atrasan. Kaya pag-iisipan Oo. mabuti. Tsaka kaya thank God, wala pa rin divorce dito sa Pilipinas. And sana wag na matuloy. Kung gusto niyo mag-divorce, umalis kayo sa Pilipinas. Kung kayo magpakasal sa may Nasasayang yung divorce. sacred. Yeah. Yeah. Domain. Another topic Mm. for the yung point of view namin for the divorce and as a married and a single people. Yun. So yun lang ang advice namin. Sige, ikaw nga ano advice mo for Mga kailangan bang may yun, ikakasal? siguro manage yung emotions. Mhm. Kasi lalo na sa panahon ngayon, maraming yung mga yung mga young generations ngayon. More on emotions ang yung nananaig. Hindi siya katulad ng mga generations natin na siguro dahil trained tayo na to use our mind talaga ganun. Pero marami pa rin naman sa atin na ganun din emotionally or parang impulsive. So, yun, manage lang yung emotions na dapat hindi lang din puro puso. Ganyan. Isipin din natin kung ano yung possible na mangyari or yun nga, consequences ng possible na gawin mo in life. And ayun, yun, not to decide things when you're happy or sad or angry. Dapat neutral lang talaga para nakakapag-isip ka. How about you? Isipin niya muna kung ano. Nahanap ko rin yung sarili ko eh. So, Yan tayo. okay na tayo dun sa comments niyo. Hindi, yung ngayon lang. Kung ano lang iniisip mo Kung may ngayon. ibibigay No ka pressure naman na dapat ikaw ganun din. No. Walang judgment na ganun. Kung ano lang iniisip mo ngayon. for Tingin the mo. people. Ganun. Oo, tingin mo lang. Wala, sundin niyo lang yung nararamdaman niyo. Be happy. Kasi importante naman masaya kayo. Kasi kung ano man mangyari, kung yun talaga yung na-feel mo, masaya ka talaga. Wala mo makakapigil sa'yo eh. Sarili mo pa rin. Oo, Ikaw pa sarili. rin at ikaw yung magde-decide. So, Siyempre, mahirap naman kapag decide ka lang tapos malungkot ka lang. Oo. Hindi mo gusto yung decision mo. Oo. So, kahit Ibisisihin anong mo lahat ng mangyari, tao. Pag alam mo naman na, ayun na, ganun. Siguro kahit anong mangyari, kakayanin mo. Balance lang lahat yan. Oo. Mm. Proper. Happy, prepared. Dapat ready ka na lang din lagi. Kung ano yung mangyari. Oo, mag-isip ka pa rin. Kasi kung dapat go ka lang pag happy ka. Pero dapat alam mo kung ano yung consequences nun. Oo, prepared ka dun sa Prepared pwedeng ka. mangyari. Kaya mo bang tanggapin kung out of happiness ginawa mo to? Oo. And it will not turn Walang sisihan. good. ganun. Walang sisihan. Oo. Kasi naging happy ka naman. No? Pero as ate and as a married person, wag muna. Kalma lang. Baby, kalma. Kalma lang tayo. Dapat, cherish each moment with your loved one. And, ipagdasal mo. Number 1 yun. Ipagdasal mo. Kasi, kahit na ngayon pa lang kayo nagkita, pag pinagdasal mo kay God yan, at para talaga kayo sa isa't isa, ikakasal kayo. Oo, tama. So, kahit na anong yan. Kahit na, Power of prayer. yeah, kahit na ikutang kayo ng pana, ng barrel, whatever, pag pinagdasal mo kay God yan, at para kayong dalawa sa isa't isa. Kahit ngayon pa lang, magpapakasal kayo. Paano mo malalaman kung yun talaga yung pinagdasal mo? There's, Bibigyan ni Lord yun. pag malalaman mo pinagdasal, pag yun yung binigay ni God, pag may peace of mind. Kahit na maraming problema sa buhay mo, parang feeling mo nasa paradise. Pag peace lang, walang Pag- mind. Pag siya yung
Tsaka wala kang worries. Oh. Yung kahit ano yung kahit lumabas siya ng Mm. di ka mag-iisip masyado. Kahit maraming problema. So, yun lang. Sana Masarap. naman may natutunan sila. Masarap mag-asawa. Pero masarap din maging single. Kaya, kung nasan kayo ngayon, Single mo na ngayon. bago tayo enjoy mag-asawa. nyo muna. Okay? So, see ya next time!